Hello, kamusta na tayo? Nasa mabuti ba tayong kalagayan? Parang su parang 'di ba yung dati 'pag nagsusulat tayo, "Hello, kamusta na kayo? Ako eto mabuti naman ako. Gusto kong size ng sapatos, size 7, malaki na ako, lola." Kasi gano'n yung, sumusulat kami sa lola namin dati. 'Di ba 'pag naggi-greetings gano'n. Um, Nakapasneya na naman ako ng damit, buti wala yung anak ko, mapapagalitan na naman ako. Gusto ko yung gano'n mga damit. Oh, tignan niyo, oh. Ba't gano'n? 'Pag nakita niya ako, "Ano 'yan, Pasneya, barin mo 'yan, ayokong kasama ka 'pag sa mall." Kailangan maayos ang damit ko, yung katanggap-tanggap sa kanya. Kailangan pa ng seal of approval 'pag kasama ko sa mall. "'Pag ganyan ang suot mo, hindi ako sasama sa'yo," sabi sa'kin ng anak ko. Nakakahiya. O kaya susundin ko kaya para makasama ko yung anak ko. Susunod ako kung anong gusto niyang damit ko. Mga lumang-luma na, mga luma kong damit, mga kahit mga 6 years ago. Buti na isusuot ko pa. Na-maintain ko naman yung aking katabaan hanggang ngayon. Kaya nasusuot ko pa yung mga damit ko na luma. Ba tayo napunta sa damit? Ay, kulay ko pala ng kurtina, yung damit ko. Dapat pala hindi ako nagre-red. Hmm. Bali na. Bale ng Sky, ikaw lang naman nanonood nito. Ha? At saka kung sino man yung makakakita ng ano to, post na to sa YouTube. Last time, no? Yung Iska, pinag-usapan natin last time. Yung 1 Timothy chapter 1 and chapter 2. So sa chapter 1, sabi doon ni Timothy na mag-ingat tayo um, sa mga false teachers at wag tayo makipag-usap sa mga bagay na walang kwenta or meaningless talk. Yung mga philosophical ideas na hindi naman angkop sa Word of God. Iwasan natin yon. At saka maging maayos tayong tao. Kasi yung law, ginawa para sa mga nagbe-break ng laws. Ano ba yung mga laws na yon? Yung wag kang papatay, ganon. Yung mga sexually immoral. Di ba may mga law na ganon, na bawal lang adultery or concubinage. Tapos yung anong tawag dun pag nagbebenta ka ng tao? Human trafficking, yon. Hindi rin pwede yun. Yung mga sinungaling at saka gumagawa ng mga panloloko, mga scammers. Tapos, dito naman sa chapter 2 ng 1 Timothy, sinasabi ito ni Paul na there is only one mediator, and that is our Lord Jesus Christ. At maging mamuhay tayo ng payapa. At hindi mag-aaway ng mga tao. Kasi yun ang makakapag-please, makakapag or acceptable in the eyes of God. At si Paul ang inatasan ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ na maging apostle of the Gentiles. At yung mga babae, hindi dapat tatapakan ang mga lalaki. Dapat submissive ang mga babae sa mga lalaki sa bahay at sa gathering of the Christians. So, ang mga pastor or ang mga leaders ng isang samahan, organization, congregation, dapat lalaki.
Pero yung babae, nakakatulong din yun ano, sa congregation kasi si Isaiah, yung asawa niya, prophetess. Kilala niya si Isaiah na sa Old Testament. Prophet si Isaiah, pero yung asawa niya, prophetess din. So, nakakatulong ang mga babae kung magpapasakop sila sa mga lalaki. Hindi pwedeng mangunguna ang mga babae sa pagiging leader. So ako, binabasa ko kayo ng Bible, hindi ako leader. Wala lang ako, nagbabasa lang ako ng Bible. Nire-record ko lang ang sarili ko. Nilalagay ko sa YouTube as my testimony to the Almighty Father and Jesus Christ. Dahil mabait sila sa akin. They love me so much. And I know that they love you also. Kaya sinasharean ko sa inyo din ang Word of God. Binabasahan ko kayo. Pero wag niyong kakalimutan na magkaroon kayo ng weekly gathering of the brethren. At ang dapat namumuno doon, mga lalaki, hindi babae. Kasi yun ang utos ni Almighty Father, tsaka ni Jesus Christ. Kaya susundin natin yon. So baka nagtataka kayo, bakit may mga pastor na babae or na nag-leader sa isang congregation ng babae. Hindi ko alam bakit gusto nila. Pero nakalagay kasi dito sa Bible eh. So itong Bible ang susundin natin. Tsaka yung mga babae kasi mahilig sa kung ano-anong mga kalokohan, di ba? Nangunguna sila lagi. Kahit na under sila ng mga lalaki, nangunguna pa rin sila, di ba? Sa loob ng bahay. Nakikita nyo naman siguro yung nanay at tatay ninyo. Mas malakas ang boses ng nanay ninyo. Ganon din sa akin. Nanay ko mas susunod-sunod lang yung tatay ko. Usually ganon na nakikita ko eh. Pati yung lola ko ganon din. Pero nakikipag-cooperate naman, no? Ibig sabihin, kaya pumapayag yung mga lalaki na gano'n kasi ina-allow nila yung mga babae. Pero kung hindi nila ina-allow yun, edi hindi sila susunod. So, nag-a-allow din yung mga lalaki, no? Mababait din naman. Medyo lang. Siyempre may mga hindi naman perpekto ang mga tao. Kaya aantayin natin si Jesus Christ. Susundin natin ang mga sinasabi niya para maging katulad tayo niya, katulad tayo ni Jesus Christ. Dito tayo sa 1 Timothy chapter 3. So pinapangaralan dito ni Paul si Timothy, sinusulatan niya to, no? Kung ano ang dapat niyang gawin. Kasi itong si Timothy, ano siya, tinatrain siya ni Paul. Kasi nga syempre si Paul matanda na, kailangan din ng may susunod na mga magtuturo sa mga bagong mga Christians. Tapos yung mga bagong Christians na yon or follower ni Christ, syempre tatanda yon, kailangan na naman ng mga bagong magtuturo na naman. Kaya isinulat ito ni Paul kay Timothy, na sabi ni Paul na i-share din sa lahat ng mga churches itong mga sulat niya. Kaya hanggang ngayon nababasa natin ang sulat ni Paul. Guided siya by the Holy Spirit when he wrote this. Verse 1 of 1 Timothy chapter 3. Here is a trustworthy saying: whoever aspires to be an overseer desires a noble task. Overseer ang binanggit dito, no, sa New International Version ng Bible. Pero dito sa King James Version, ang banggit ay bishop. Pero dito sa Aramaic version na ginawang English,
Ang word na bishop or overseer, ang tawag nito ay kashisha or elder. Yun ang translation, elder. So sa ngayon, ang tawag natin is leader, pastor, or bishop. Yun ang tawag. Pero dito sa Aramaic, kashisha or elder. So kung sino man ang nagde-desire na maging leader ng isang congregation, nagde-desire siya ng noble task. Gusto niya nang gumawa ng tama o mabuti. Nakalagay dito, sinabi ni Paul, kung sino man ang gusto maging leader. Maganda yung task na yon. Maganda ang plano niya, maganda ang desire niya or gusto niyang gawin sa buhay. Kung gusto niyang maging leader or overseer or pastor or bishop. Now, the overseer is to be above reproach, faithful to his wife. So pwedeng mag-asawa, no, ang bishop, ang elder, or ang overseer or pastor. Pwedeng may asawa siya. Dapat maayos siyang tao para hindi siya nakikriticize or napupulaanan or nakikita ng dumi or sama ng ugali. Ganon ang mga leader ng organisasyon dapat. Ito ang sinasabi ni Paul. Faithful to his wife. Dapat may asawa. Hindi, dapat iisa lang ang asawa. Faithful dapat siya. He must have only one wife. Kasi yun naman talaga ang original plan of the Almighty Father. Kaya nga si Adam and Eve, di ba? Hindi naman sinabing si Adam, si Eve, at saka si Lorna, at saka si Jennifer. Kundi isang babae, isang lalaki. Kaya ang leader ng isang organization or congregation dapat faithful sa kanyang asawa. Temperate. Ibig sabihin, hindi madaling magalit. Self-controlled. May self-control. Kaya niyang pigilan ang sarili niya. Isa to sa mga fruits of the Holy Spirit. Respectable. Nirerespeto dapat. At wise ang kanyang decision making. Hospitable, able to teach and not given to drunkenness. Dapat nirerespeto siya ng tao, maganda ang kanyang demeanor, marunong siyang magturo, at hindi siya lasinggero o naglalasing-lasing. Meron bang leader na naglalasing-lasing? Kung may leader, no, hindi leader na tama. Ha? Ay, wala ngayon tayong service, lika inuman tayo. Hindi ganon. Hindi ganon ang mga leader or sa congregation, pastor, bishop. Hindi ganon. O tayo, walang tayo ngayon. Petiks-petiks lang tayo. Walang ganon. Kasi, ang pagiging isang leader, hindi ito 9 to 5 na trabaho, 24 hours to 24/7. Ang pagiging isang leader. At dapat kontrolado mo yung sarili mo. Isa lang asawa mo. Dapat yung path na dinadaanan mo. Yung path na dinadaan ni Jesus Christ. Dapat si Jesus Christ ang nakatingin ka lagi kay Jesus Christ. Yun ang mga leader. Respectable. Not violent but gentle. Hindi violente. No? Hindi nananapak, hindi nanununtok. Hindi nagwawala. Kaya hindi ako pwede maging leader dahil babae ako.
Oh, nanununtok ako. Hindi ako nanununtok. Hindi pwede nga nagwawala ganon. Nakakahiya. Hindi pwede, dapat kontrolado. Mapagkumbaba, yung spirit niya dapat peaceful. Peace-loving person. Hindi chismoso, no? Hindi pwedeng chismoso ang pastor o leader or bishop. Kasi ikaw yung titingalain ng tao, dapat makita sa'yo si Jesus Christ kung leader ka. Not quarrelsome. Hindi mo mahilig makipag-away. Pero may mga pastor, no, or leader, no, na hindi sila faithful sa asawa nila. Kasi karamihan ng mga leaders, dito sila, sa pagiging lalaki, sila tinetempt ni Satan. At saka, sa pera, not a lover of money dapat ang mga leader. Hindi nagmamahal ng pera. Hindi nakatingin sa pera dapat ang mga leaders. Hindi nyo dapat titignan na, magkano ang ating tithes ngayon, offering, mahina ba? Hindi ganon. Kasi minsan sa una, no, hindi mo naiisip yung money yung mga leaders. Hindi ang naisip nila, mag-serve kay God. Pero dumarating ang time na natetempt sila, nakikita nila yung pera na dumarating. Kaya, napapahamak sila. Kung una, talagang faithful sila and fervent to serve the Lord, na talagang sila, wholeheartedly they wanted to serve the Lord, dumarating ang time na nagiging mahina din ang mga leaders. Kaya dapat pinagpipray sila ng mga kanilang mga congregation. Ang dami na akong nakita na leader ng organisasyon or pastor or preacher or bishop na nagkakaroon ng sexual sin. Hindi ko na lang papangalanan. May local at may international. Hindi ko na lang papangalanan, Alam nyo naman siguro, hindi nyo alam hindi nyo kilala. Hindi ko na lang sasabihin. Basta ganun yon, may mga leaders na nagkakaroon sila ng sexual relationship sa kanilang mga members of the church. Natetempt kasi sila. At may mga leaders din na natetempt sa pera. Kasi makikita mo sa mga leaders, temperate sila, self-controlled, respectable, hospitable, pero dumating yung time na mahina sila pagdating sa mga babae at saka sa pera. Kaya sinasabi dito ni Paul kay Timothy ang mga guidelines sa isang true follower of Christ na nag-aspire maging leader ng isang congregation or organization. Kasi si Paul hindi siya lover of money. Wala kang sumusuporta sa kanya, 'di ba? Nabasa natin sa ibang mga chapters and books. Kahit hindi siya sinusuportahan ng kanyang pinupuntahan na mga church, okay lang sa kanya. Hindi siya namimilit. At kaya walang sinasabi dito na tithes, no? He must manage his own family well and see that his children obey him. So dapat pati yung mga anak maayos. Respectable din dapat yung mga anak kasi, and he must do so in a manner worthy of full respect. So dapat yung family niya kaya niyang dalhin.
If anyone does not know how to manage his own family, how can he take care of God's church? So kung yung isang leader ng isang organization, may anak siya ron na lasinggero or addict, paano niya matitake care ang church ni Almighty Father kung yung household niya, yung mga anak niya, puro kalokohan ang ginagawa? So dapat kaya niyang i-control or tulungan at turuan ang kanyang family. Verse 6, he must not be a recent convert. So dapat ang leader or ng organization ninyo or denomination, binabasa ko lang dito sa Bible, no? Nagbabasa lang tayo. Wala akong dinadagdag na iba dito. Hindi dapat bagong follower ni Christ. Dapat matured na siya in Christ. Kasi kung bago lang siyang follower ni Christ, he may become conceited and fall under the same judgment as the devil. Kasi bakit maging mayabang, oy, bagong Christian lang ako, bagong follower ni Christ lang ako, pero leader na ako ng isang organisasyon or denomination, ginawa nila akong leader. Hindi pwede yon kasi yayabang, no? At baka maging kagaya ng Satanas na maging conceited and fall under the same judgment as the devil. Maging prideful, gaya ng devil. So, hindi dapat bagong Christian or new follower of Christ ang isang elder or isang pastor or isang bishop. Dapat marami na siyang experience dapat marami na siyang experience bilang isang Christian. Dapat matured na siya. Dapat marami na siya napagdaanan at napagtagumpayan sa pangalan ni Jesus Christ bago maging isang leader. He must also have a good reputation with outsiders. So kahit sa mga hindi Christians, dapat maayos din ang reputasyon niya. Respectable din siya kahit outside of the church or outside of the organization. Respectable dapat siya. So that he will not fall into disgrace and into the devil's trap. Para hindi siya ma-criticize. No? At kakitaan ng kadumihan. Ito naman sa verse 8. In the same way, deacons. So dito sa NIV version, deacons ang tawag. Pero pag sa Aramaic, ang tawag ay ministers or deacons also or masyamsane. Yun ang word ng Aramaic ng deacon or minister, masyamsane. So kaya ang mga deacons, yung mga deacons under ng mga leaders, no, ng mga pastors or preachers or under ng mga bishop, ang mga deacons are to be worthy of respect. So, respectable din dapat. Tapos, sincere, not indulging in much wine and not pursuing dishonest gain. So, halos kapareho lang din ng isang leader, ang isang mga deacons, no? Ang pagkakaib lang kasi, yung leader, iisa lang siya. Tapos ang deacons, marami sila under ng leader or bishop. Worthy of respect, sincere, not indulging in much wine, and not pursuing dishonest gain. So, hindi manloloko, hindi rin umiinom ng alak. O kung umiinom ng alak, konti lang. Kasi itong si Timothy may sakit sa tiyan to. Saka na natin ano yung sakit ni Timothy, no? Kaya binanggit ni Paul to not indulging in much wine. Kasi pag umiinom ng alak, di ba,
hindi ka naman nawawala sa sarili mo eh. Pero yung naturalesa mo bilang isang tao, nandun, mas namamayani ang pagiging isang makasalanan mo, nakakalimutan mo, nawawala na sa iyo yung self-control. Pag umiinom ka ng alak, ginagawa mo na yung mga bagay na hindi magaganda. Pero aware ka na ginagawa mo yun, Pero lumalakas ang loob mo. Kaya, sinasabi dito ni Paul, not indulging in much wine, binabawalan. Or, kinokontrol. And not pursuing dishonest gain. Kasi, minsan, pag nag-elder ka or deacon ka ng isang organization, minsan may chance na gagamitin mo yung pangalan ng iyong kinasasaniban para sa business dealings mo, para sa kung ano pa mang mga bagay, no? Hindi ganon. Huwag gagamitin ang posisyon ng pagiging isang deacon. They must keep hold of the deep truths of the faith with a clear conscience. Malinis ang konsyensya. Hindi sinungaling, hindi manloloko. Iisa lang din ang asawa niya. They must first be tested, and then if there is nothing against them, let them serve as deacons. So, ite-test muna yung mga deacons, yung mga candidates for deacons. Pwede bang maging candidates itong mga taong ito dahil Christian sila, kinakakakitaan sila ng maayos na trabaho, pero kailangan din i-test, no? Ite-test muna kung tama ba at ipagpe-pray. Dapat i-check natin yung background, hindi kuha na. Pwede itong maging deacon, mukhang mayaman naman to. Hindi ganon. Ay, yung asawa nito, matagal ng member ng organisasyon natin, ng church natin. So, bagong asawa. Itong babae, hindi pwede maging deacon. Yung lalaki na lang, bago silang asawa, pwede na natin gawing deacon yung lalaki. Hindi ganon. Ginawang deacon dahil yung babae, matagal ng member. Hindi ganon. Kahit na asawa yon, iba pa rin yung tao mismo. Yung sariling tao mismo, kasi nakadikit lang siya sa pangalan ng babae, no? Kaya siya ginawang deacon. Hindi ganon. Ite-test muna yung background. I-check yung background. Hindi kayo kuha ng deacon. Nakita nyo lang na mataas ang pinag-aralan o pwede na itong maging deacon. Nakita nyo na mayaman o pwede na itong deacon. Hindi ganon. May mga nangyayaring ganon kaya alam ko. In the same way, the women are to be worthy of respect, not malicious talkers, but temperate and trustworthy in everything. So, yung mga babae, hindi chismosa. Dapat mapagkakatiwalaan. At respectable. Hindi rin maitin ang ulo. Minsan maitin ang ulo ko. Hindi ako pwede maging deacon. Lalaki lang dapat ang deacon. Maitin ang ulo ko. Hindi pwede. And trustworthy. Mapagkakatiwalaan in everything. Sa lalakin lang din, ang deacon, a deacon must be faithful to his wife and must manage his children and his household well. So, faithful dapat yung deacon sa asawa niya. Yung elder, dapat faithful siya, hindi siya mambababae. At syempre, hindi siya dapat nanlalalaki kasi homosexuality yon. Kung Christian ka, wala na sa iyo ang homosexuality kasi Christian ka eh. Iisa lang dapat ang asawa, faithful. Those who have served well gain an excellent standing and great assurance in their faith in Christ Jesus. Dapat honorable.
At saka yung stable ang faith nila kay Jesus Christ. Ganun ang mga deacon dapat or elder. So halos same lang ng criteria ang leader, preacher, pastor, at saka ang mga deacons or elders. Halos same lang. Ang pagkakaiba lang, yung mga deacon mas mababa sila sa leader. Kaya malaki rin ang responsibility na ginagawa ng mga deacons. Hindi lang puro pagpapapogi o kung ano man ang kalokohang ginagawa. Malaki ang responsibility. Verse 14. Nakahinga na kayo ng maluwang, tapos na. Verse 14. Although I hope to come to you soon, I am writing you these instructions so that if I am delayed, you will know how people ought to conduct themselves in God's household. So, dapat yung household ni Almighty Father maayos. Kaya dapat yung mga leaders maayos din, yung mga nag-oversee maayos din, yung bishop, yung preacher, yung pastor, maayos din. Kasi bahay ni Almighty Father, yung pag nagko-congregate kayo, kayo na mismo yung church. Pinag-usapan niyo si Almighty Father, kaya dapat maayos lahat. Kasi God of gods, si Almighty Father, King of kings and Lord of lords, kaya dapat maayos yung mga leaders. Saka yung mga deacons. Holy si Almighty Father. So, yung mga deacons and preachers and leaders, dapat respectable sila, dapat maayos din ang kanilang ugali, ang character nila. Hindi sila kakakitaan dapat ng kasamaan o kadumihan o kamalisyosohan, pati ang mga babae. So ngayon, karamihan ngayon ng mga Christian church, nakikita ko pinapasok na ni Satan. Nagkakaroon na rin ng mga sexual relationship sa loob ng congregation ninyo. Hindi gusto ni Almighty Father yun. Kung meron kayong sexual relationship other than your wives, umalis na lang kayo dahil nasisira ang pangalan ni Jesus Christ. Nasisira ang pangalan ni Almighty Father. Kung kinakakitaan kayo na mahilig kayo sa pera, maging honest kayo at umalis na lang kayo sa position ninyo. Dahil hindi mahilig sa pera si Almighty Father tsaka si Jesus Christ. At huwag niyong pipilitin ng taong magbigay. Dahil pag ang tao kinausap ni Almighty Father, kusang magbibigay ang tao. Kahit hindi niyo pilitin yung tao. Kahit hindi niyo sabihan yung tao, magbibigay yung tao. Dahil si Jesus Christ mismo ang magsasabi sa kanila nun. Si Jesus Christ ang magpapaalala sa kanila. Kasi baka sabihin, hindi, baka nakakalimutan ng mga tao magbigay. Hindi, si Jesus Christ ang magsasabi sa kanila. May mga preachers din kasi na ginagamit ang pagiging isang Christian para makakuha ng pera. Kaya nililiwanag dito ni Paul na hindi dapat lover of money. Na may nakita ko, no, yung maayos yung damit nung leader nila, nung pastor nila. Maganda ang kotse. Pero yung mga members, naglalakad, nagta-tricycle, nagji-jeep. Pero yung leader, no, ang ganda ng kotse. Tapos sasabihin nila wala silang sweldo. Gusto nga ni Jesus sweldohan eh. Sweldo. A worker is worthy of his wage. So ang mga leaders, may sweldo 'yon. Ngayon pag sinasabi niyo wala kayong sweldo, anong nakukuha ninyong pera kung hindi sweldo 'yon? Ninanakawan niyo yung congregation niyo?
Dapat aminin nyo, oo, nagkakasweldo ko kasi itong nasa Bible eh. Aminin ninyo. Kasi pag hindi nyo inaamin naman na may sweldo kayo, saan na napapunta ngayon yung pera kung hindi nyo inaamin kung nawala kayong sweldo? May alam ako, no? Marami ako na alam. Alam ko lahat. Kahit anong denomination, organisasyon, religion, alam ko. Huwag natin sirain ang pangalan ni Jesus Christ. Malaki ang responsibility ng mga leaders kay Jesus Christ, siya kay Almighty Father. Kay Jesus Christ, kay Almighty Father kayo mananagot. Hindi sa mga tao. Tapos ang sinasabi pa ninyo, kaya dapat magbigay ng tithes kasi nakalagay sa Bible. Ano bang sinasabi sa Bible na tithes? Ipakita nyo sa akin. Wala akong makita sa Bible na tithes. Dito sa New Testament. Sa Old Testament meron. Yung tithes, para sa high priest yon. Ang high priest natin, gusto ko lang ulit doon, ang high priest natin, si Jesus Christ, ang high priest natin. So, yung tithes, kay Jesus Christ yon. So, hindi na gusto ni Jesus Christ ng tithes, ang 10%. Ang gusto na ni Jesus Christ, tayo mismo, hindi ang pera. Kasi nasa tradition na ninyo yon. Human tradition yon. Tanggalin nyo yon dahil human tradition na yon. Di ba nga sabi nga ni Paul, pag human tradition, baliwala yon. Kasi human tradition lang yon. Tao lang ang nagdidikta nun. I-check natin ano. Aralin natin yung tithes. Aralin ninyo. Hindi nyo ba inaaral? Hindi ako nakapag-aral ng Bible. Pero yun ang nandito sa Word of God. Nababasa naman dito. Hindi niyo ba nakikita? Kasi malaki ng pera ang tithes, no? Kaya nabubulag na kayo. So ano yung minamahal nyo na yung pera? Ganon. Lover of money. Kaya dapat, kung yung paghingi ng tithes, kinakakitaan kayo ng butas ng mga tao na mahilig kayo sa pera, kung ginajudge kayo ng mga tao, itigil nyo ng paghingi ng tithes. Dahil dapat maganda ang tingin ng tao sa mga leader ng organization ng church. Si Jesus Christ ang leader ng church at dapat kayo yung inatasan para mag-oversee sa mga tao. Kaya dapat maganda ang tingin ng tao sa atin, pati si Almighty Father, maganda ang tingin sa atin, matutuwa si Almighty Father. At kung may mga may stumble man sa paghihingi nyo ng tithes and offering, kung may stumble doon, no, kay Almighty Father kayo mananagot. Marami nang na-stumble, marami nang umalis ng pagiging isang Christian dahil sa paghingi-hingi ng tithes ng mga leader. Alam ko rin yun dahil may nakita na rin akong ganon, na umalis sila, umayaw sila.
Dahil pera lang daw pala, pera, puro pera. Basahin natin itong verse 14. Although I hope to come to you soon, I am writing you these instructions so that if I am delayed, you will know how people ought to conduct themselves in God's household. Kaya dapat maging maayos ang mga tao. Tinuturo niya kay Timothy na tinuturo din sa atin ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ, which is the church of the living God, the pillar and foundation of the truth. Beyond all question, the mystery from which true godliness springs is great. Godliness, true godliness. He appeared in the flesh, was vindicated by the Spirit, was seen by angels, was preached among the nations, was believed on in the world, was given up in glory. And this is Jesus Christ. Siya yung nag-appear in the flesh, si Jesus Christ. He was vindicated, si Jesus Christ, by the Holy Spirit. He was proved right by the Spirit. Was seen by the angels. He was preached among the nations, or to the nations. Believed in by the world. And was taken up in heaven. In His gloriousness, our Lord Jesus Christ. Dito na tayo sa 1 Timothy chapter 4. The Spirit clearly says that in later times, some will abandon the faith and follow deceiving spirits and things taught by demons. So sabi ng Holy Spirit, maliwanag na sinasabi na sa end of times, pag malapit na ang end of times, maraming mga Christian ang magbabackslide or babalik sa dating gawe or gagawin or hindi na magpa-follow kay Christ. Maraming mga ganong mga Christians. They will follow deceiving spirits and things taught by demons. Ano ba yung mga things taught by demons? Yung mga unholy works, unholy teachings, yun ang susundan ng mga Christian na mga mawawala sa tamang path. Such teachings come through hypocritical liars whose consciences have been seared as with a hot iron. Ang mga turong ito ay galing sa mga hipokrito na mga sinungaling, na yung mga konsyensya nila hindi na nila makita yung tama at mali. So mga hypocrite teachings. Ano ba yung mga hypocrite teachings? Si Paul ang nagsasabi na to Such teachings come through hypocritical liars whose consciences have been seared as with a hot iron. Number 1, they forbid people to marry and order them to abstain from certain foods which God created to be received with thanksgiving by those who believed and who know the truth. So yung mga hypocritical liars or yung mga hypocrites, nagtuturo ng mali. Ano ang tinuturo nilang mali? They forbid people to marry and order them to abstain from certain foods. Nakalagay ito sa Bible. Hindi ako nag-iimbento. 1 Timothy chapter 4 verse 3. Ginagawa ito ng mga hipokrita, ng mga sinungaling. Pina-forbid nila ang mga tao na mag-asawa. Hindi naman bawal ang mag-asawa And order them to abstain from certain foods. Hindi bawal kumain ng meat. Which God created to be received with thanksgiving by those who believe and who know the truth. So lahat ng pagkain pwedeng kainin, walang ipinagbabawal.
Hindi bawal kumain ng dinuguan. Kasi kung yung pagkain na yun i-present with na magpapasalamat ka kay Almighty Father, blessing ni Almighty Father yun. Wala nang pinagbabawal na kainin ngayon, kahit kailan. At hindi bawal ang mag-asawa. For everything God created is good and nothing is to be rejected if it is received with thanksgiving. So lahat ng bagay nag-create ni God mabuti. At hindi dapat i-reject kasi kung tatanggapin natin yun ng may pasasalamat kay Almighty Father dahil lahat blessing ni Almighty Father yun. Kaya wala nang pinagbabawal na pagkain at hindi bawal ang mag-asawa. Because it is consecrated by the word of God and prayer. Consecrated by God, by our Almighty Father, and with prayers. Yung mga pagkain na yon. So kahit yung mga tulya, talaba, tahong, hindi bawal kainin yun. Yung mga shellfish, hindi bawal kainin yun. Ang dinuguan, hindi bawal kainin. Ang meat, pag Friday, hindi bawal kumain. Dahil kung yung pagkain na yun, good yun. Galing yung kay Almighty Father. If we give thanks to Him for all the blessings that He had given us, yun ang ibig sabihin dito. Na ipagpasalamat natin lahat ng binibigay niya na pagkain. Walang bawal. Kasi yung mga nagsasabi na bawal kumain yan or bawal mag-asawa, hypocritical liars. Walang itinuturong ganon dito sa Bible na bawal mag-asawa at bawal kumain ng kung ano-ano. Merong denomination na ganon. Or religion na ganon. Sinasabing Christian pero bawal daw kumain ng ganyan. Ng mga kung ano-ano. Walang na pinagbabawal. Magbabasa kasi tayo ng Bible. Please. If you point these things out to the brothers and sisters, you will be a good minister of Christ Jesus, nourished on the truths of the faith and of the good teaching that you have followed. Kung sasabihin mo to sa iyong mga brothers and sisters na wala nang ipinagbabawal na pagkain, at hindi bawal ang mag-asawa, magiging good minister ka ni Jesus Christ. Na masasave tayo by faith in Jesus Christ, hindi sa mga pagkain. Na kumain ako nito, hindi na ako masasave ni Jesus Christ kasi kumain ako nito. Hindi. Masasave tayo ni Jesus Christ dahil sa pagpapatawad niya ng kasalanan natin, dahil sa faith natin, dahil sa nagtitiwala tayo sa Kanya, na kahit na hindi natin siya nakikita, naniniwala tayo sa Kanya. Dapat maging strong ang faith natin. Paano magiging strong ang faith natin? By reading the Bible and always praying to our Almighty Father and Jesus Christ through the power of the Holy Spirit. Have nothing to do with godless myths and old wives' tales, rather train yourself to be godly. Iwasan ang mga chismisan, ang mga bawal at yung mga bagay na hindi naman katanggap-tanggap na pag-usapan. At i-train natin dapat ang sarili natin na maging maka-Diyos. Ano ba ang maging maka-Diyos? Ang maging mapagmahal sa kapwa-tao. Ang pag-uusapan lang, yung mga bagay na mabubuti. Yung mga bagay na mabubuti, yung mga righteous talks, yung mga tama sa panindinig at paningin ni Almighty Father. For physical training is of some value, but godliness has value for all things, holding promise for both the present life and the life to come.
Yung body kasi natin, ano, ititrain natin yung body natin, nakakatulong sa atin, ano, in some ways, nakakatulong sa atin pag tinitrain natin yung body natin. Pero, mas makakatulong yung pagsuserve natin kay Almighty Father in every way. Sa pag magsuserve tayo kay Almighty Father, siya nagbibigay ng blessing sa buhay natin at sa future ng buhay natin. Kaya ang pagsisilbihan natin si Almighty Father, hindi yung mga yung mga godless myths, old wives' tales, hindi yung mga ganang mga chismisan na hindi naman, wala naman kakwenta-kwenta, na hindi naman naaayon sa salita ng Diyos. Hindi yun ang pag-uusapan. Yung mga philosophical ideas na baliwala naman, na hindi naman makakatulong or makakapag-edify kay Almighty Father, hindi dapat yun ang pinag-uusapan. Marami sa internet na ganun, ano. Yung mga walang kakwenta-kwenta, kunyari, akala mo, parang, ay, wise tong pagkakasulat na to, wise to. Sa pandinig mo, parang wise, no? Parang maayos. Tama to, tama. Pero pag tingnan mo sa viewpoint, na ipaparallel mo dito sa Bible, nakasalungat sa Bible yung narinig mo na parang wise sayings or wise quotes. Naintindihan niyo ba? Marami sa internet ngayon na ganon. Kaya ang dapat, ang pinagsisilbahan natin si Almighty Father, kaya dapat yung Bible ang pagtitiwalaan natin. Kasi siya ang pinagsisilbahan natin. Sa kanya tayo nagtitiwala. Siya ang nagbibigay ng blessing sa atin sa ngayon at sa hinaharap. This is a trustworthy saying that deserves full acceptance. That is why we labor and strive, because we have put our hope in the living God, who is the Savior of all people, and especially of those who believe. Savior, si Almighty Father, and Jesus Christ. Kaya tayo nagtatrabaho, nagpapagal, nagpapakahirap, nagsusumikap para kay Jesus Christ, na maging maayos ang relationship natin kay Jesus Christ. At para rin maging maayos ang pakikitungo natin sa ibang mga tao, maging tama lagi ang ginagawa natin in line with God's plan and God's purpose for us. Dahil gusto ni Almighty Father, magtiwala tayo kay Jesus Christ. Hindi sa kung ano pa man ang nakikita natin dito sa mundo. Dapat kay Jesus Christ lagi ang tingin. Hindi dun sa mga philosophical ideas na nakikita ninyo sa mga nagpo-post na akala nyo, tama to, mukhang okay itong paniniwalaan ko to, itong susundin kong quote, ito na ang aking magiging motto. Hindi, ang magiging motto natin si Jesus Christ, si Almighty Father. Para laging tama tayo, laging nasa tama tayong path. Hindi tayo maliligaw. Kaya pag may makikita kang quote sa internet, i-check mo, ano to, galing ba to kay Jesus Christ? Tama ba to kay Jesus Christ? Laging ganon ang titignan natin, ang ating mentality dapat. Hindi tayo agad-agad maniniwala. Kasi may mga Christian naniniwala agad sa mga kung ano ng mga naka-quotes. Alam niyo yung naka-quotes, mga memes, ganon. Naniniwala agad sa mga ganon. Dapat titingnan natin ang Bible. Kung in line yun with God's teachings. Command and teach these things, sabi ni Paul. Don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity. So, pinagsasabihan tayo ni Paul dito. Tayo na rin ito. Kay Timothy to, pero tayo na rin ito. No?
Kahit ano pa ang edad natin, mag-set tayo ng example para sa ibang tao, para maniwala sila na si Jesus Christ, ang Savior and Redeemer natin, si Jesus Christ, ang nagko-control ng buhay natin. Kaya dapat maayos tayo sa pagsasalita, sa gawa, sa pagmamahal, sa pananampalataya, at sa pagiging pure. Dahil pinaglilingkuran natin, hindi basta-basta. Ang pinaglilingkuran natin, Diyos ng mga Diyos. Hari ng mga hari. Yun ang king natin. Yung king dito sa mundo na to, baliwala yung mga kings dito, yung mga leaders dito ng mga bansa na mayayaman. Baliwala yun. Ang leader natin si Jesus Christ, si Almighty Father. Kaya wag na kayong mag-aspire pa no, na maging isang sa politics, nag-aspire pa kayo. Wag na. Hindi niyo na kailangan mag-aspire, mga Christians. Wag na kayo mag-aspire sa politics. Hindi kailangan. Ang inspire natin, si Jesus Christ, si Almighty Father. Yun ang mas magandang paglingkuran natin. Perfect ang paglilingkuran natin. Iingatan tayo ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ. Hindi na tayo iiwan. Mailalayo nila tayo sa mga masasamang bagay. Ilalagay nila tayo sa tamang path para makuha natin ang ating inheritance in heaven. Yun lagi ang ating goal. Until I come, devote yourself to the public reading of Scripture. Sabi ni Paul dito, habang wala pa ako, magbasa ka ng public reading ng Scripture. Sabi kay Timothy, magbasa ka ng Bible, yung Scripture. To preaching and to teaching. Sabi ni Paul kay Timothy na mag-preach ka, na magturo ka sa mga tao. Sabi niya kay Timothy, sinasabi na rin ito ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ sa atin. Dahil malapit nang dumating si Jesus Christ. Si Almighty Father ang nakakaalam kung kailan ang dating ni Jesus Christ. Kahit si Jesus Christ hindi niya alam kung kailan ang second coming niya dito sa mundo na to. Do not neglect your gift, which was given you through prophecy when the body of elders laid their hands on you. So tayo na rin ang pinapaalalahanan ni Paul dito. At ng Holy Spirit. Kasi pinapasabi ng Holy Spirit ito. Kaya naisulat to ni Paul. Lagi ko sinasabi, no, kaya sinusulat to ni Paul dahil guided siya by the Holy Spirit. Napadala ni Almighty Father. Do not neglect your gift, which was given to you through prophecy when the body of elders lay their hands on you. So si Timothy, may gift siya that was given to him when the elders laid their hands on Timothy. So tayo din as Christians, may gift din tayo. As followers of Christ, binigyan din tayo ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ ng gift through the power of the Holy Spirit. And that is the gift of faith and the gift of knowledge and the gift of wisdom. Ano pa ba ang mga gifts dito na iba-iba? Pero hindi lahat meron, no? May kanya-kanya tayong gifts. Pero one thing is for sure, as followers of Christ, we have the gift of faith and the gift of knowledge kasi alam na natin ang katotohanan at nagtitiwala tayo kay Jesus Christ at sa Almighty Father. Be diligent in these matters. Magsumikap ka sa mga itong mga bagay. Patuloy kang gumawa ng tama. Give yourself wholly to them. Buong buo mong ibigay ang sarili mo sa paglilingkod kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. So that everyone may see your progress. Para lahat ng tao makita ang iyong progress. Para lahat ng tao makita na nagbabago ka. Para lahat ng tao makita nila na follower ka ni Christ. Watch your life and doctrine closely. Tingnan mo mabuti ang buhay mo, pati yung mga doctrines.
Tingnan mo mabuti yung buhay mo, maging careful ka sa buhay mo, careful ka sa pakikipag-usap, pakikipagsalamuha mo sa tao, sa daily living mo, at bantayan mo rin yung mga itinuturo. Dahil dapat yung itinuturo, laging nasa Bible, guided by the Holy Spirit and the Almighty Father and Jesus Christ. Persevere in them, because if you do, you will save both yourself and your hearers. Magpatuloy kang mamuhay. No? Sabi dito ni Paul, magpatuloy tayong mamuhay at magturo ng tama. Kasi, para ma-save natin, no? Pag magkaroon tayo ng faith kay Jesus Christ, masasave tayo. Pati na rin ang mga nakikinig. So ito, yung instruction ni Paul para sa mga kay Timothy, na instruction na rin ni Almighty Father para sa mga Christians na gaya natin, na follower ni Christ. Kaya mahirap maging isang Christian, maging follower ni Christ. Mahirap, hindi madali. Dadaan tayo sa butas ng karayom. Narrow is the gate to the heavenly kingdom of God. Kaya para ma-save tayo, andito na lahat sa Bible. Dito tayo nakatingin kay Jesus Christ. Always pray for God to give us strength daily. Always pray. Importante, prayer na personalized prayer. Hindi yung prayer na babasahin mo. Hindi. Personalized prayer. Kung ano yung nasa puso mo na gusto mong isabi kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ, yun ang sabihin mo sa Kanya. Lahat ng pain mo, isabi mo kay Jesus Christ. Lahat ng problems mo, isabi mo kay Jesus Christ. Lahat ng mga pinagdadaanan mo sa buhay, isabi mo lahat kay Jesus Christ at kay Almighty Father. Nakikinig sila sa atin. Oo, wala tayong nakikita. Pero by faith, alam natin, marami ng testimony ang mga tao in the past. And now, itong Bible, testimony ito. At ito ang Word of God. Salita ni Almighty Father to. Magtiwala tayo kay Almighty Father, tsaka kay Jesus Christ. Hindi ito ang buhay na plano sa atin ni Almighty Father dito sa mundo. Ang buhay na plano sa atin ng Almighty Father is to be with them in heaven. To rule with them in heaven. That's a grand master plan. That's a perfect plan of God. Na binigyan tayo ng pagkakataon to rule with them in heaven. Huwag natin sayangin. I-aspire natin yung makasama natin ang tatay natin na totoo at yung tunay na pamilya natin. Kasi sa kanila tayo makakakuha ng peace and true love. Dito sa mundo, wala tayong makitang true love dito. Walang makita tayong true peace dito sa mundong to. Magulo ang mundo na to. Kasi yung mundo na to, ang naghahari dito, kahit hindi si Satanas ang naggawa ng mundo na to, siya naghahari dito. At para mapagtagumpayan natin, kailangan lagi natin ng prayers. Pray also for your leaders. Yung leaders ng organization ninyo, denomination ninyo, pray for them. Pati sa mga deacons ninyo, pagdasal nyo rin sila. Para mailayo rin sila sa mga tukso, sa mga masasama. Ipagdasal ninyo ang mga brethren. Kailangan natin magtulong-tulong ng mga Christians, mga follower ni Christ. Magsama-sama tayo mag-pray. Kahit nandyan kayo, kahit nasaan man kayo, kahit anong oras, pwedeng mag-pray. Kahit nasa trabaho ka, pwede kang mag-pray. Si Jesus Christ ang first love natin. Si Almighty Father ang unang nagmahal sa atin. Bago pa man natin siya mahalin, mahal na niya tayo ni Almighty Father.
Bago pa man natin siya makilala, kilala niya tayo kasi siya ang creator natin. God is loving and God is faithful to us. Inaantay ni Almighty Father yung time na magiging magkasama na tayong lahat ng mga followers ni Christ. Inaantay ni Almighty Father yun. At lagi tayong magpapasalamat kay Jesus Christ sa pagmamahal na pinigay niya sa atin, dahil binigay niya yung buhay niya para maintindihan natin kung ano ang plano ni Almighty Father sa atin. Pinakita yun ni Jesus Christ through His words and works and Spirit. Kaya lagi tayong magpe-pray. Purihin natin sila at lagi tayong pasalamat sa mga blessings na nakatatanggap natin sa araw-araw. Pag lagi tayong napapasalamat kay Almighty Father, lalo na siya magbibigay sa atin ng blessings. Kahit small things lang na, Lord, thank you Lord, meron akong candy, binigyan mo ako ng candy. Lord, thank you Lord, may tubig ako ngayon. Lord, thank you Lord, kasi may kanin ako, may iningatan mo ako Lord. Thank you Lord, may naisusuot pa ako. Kahit mga bagay na maliliit, matutuwa si Almighty Father nun. Kayo ba, hindi ba kayo natutuwa pag yung mga anak ninyo ipapasalamat sa inyo? Mas lalo na si Almighty Father. Walang boundary yung pagmamahal ni Almighty Father sa atin, tsaka ni Jesus Christ. Sana maintindihan natin yan. Nagtitiwala si Almighty Father tsaka si Jesus Christ sa atin. Pagtiwalaan natin sila. Diyos na ng mga Diyos ang nakikiusap sa atin. Sino ba naman tayo para umayaw? Yung creator na ng mundo ang nagkikiusap sa atin, nagpakumbaba na sa atin. Tapos tayo pang nagmamalaki. Anong klaseng tao tayo? Thank you Lord God sa pag-guide mo sa amin lahat. Lord Jesus Christ, thank you Lord sa pagmamahal mo sa amin. Almighty Father, thank you sa lahat. Hindi natin matutumbasan yung pagmamahal ni Almighty Father sa atin. Hindi nawawalan ng pag-asa si Almighty Father at si Jesus Christ na darating ang araw na magiging kagaya tayo ni Jesus Christ. Thank you and God loves us all so much.